Heating equipment ay dalawa po yung maaari nating gamitin. Yan po ay yung sa LPG type at yung isa ay yung dekuryente po or yung electric type. Sa LPG po ay syempre kakailanganin po natin ng LPG at yung kanyang tangke. Tapos po kakailangan din natin ng regulator. Ito pong regulator na ito ay ito po yung may selector. Pwede natin ditong i-select kung palalakasin natin or pahihinain. Ayan. At nariyan po yung ating mga heaters. At yan po ay kinakabit din natin yung ating mga clamps. At gagamitan po natin yan ng Teflon. At syempre po yung ating GI and fittings. At sa electrical type po or yung ating bulb heater, kakailanganin po natin syempre ng mga bumbilya. Ito po yung mga yellowish. Kung tawagin po yan na incandescent bulb. Tapos kakailangan po natin na medyo makapal na wires, electrical wires. At yung bulb socket. Ito po yung ating LPG tank. At sa ibabaw po niyan yung ating regulator. At dito po naka-stretch yung ating GI lines and fittings. Gumamit din po tayo ng mga hose at clamps. At syempre po yung ating heater. At dito po sa ating bulb type heater ay mas simple po. Kailangan lang po natin ng incandescent bulb at yung kanyang bukilya or yung kanyang socket. At tumako na tayo guys sa materials number 2. Ito po, may picture ulit po tayo. Ito po makikita nyo yung ating trapal. Ayan. Ito po sa kaliwa, yan po, at sa kanan, at yung pong ating kisame. Puro po trapal yan. Advisable nga po pala na ang gamitin natin ay yung medyo manipis. Para pag umaga po ay transparent siya. Nakakapasok po yung liwanag sa loob. Para hindi na po tayo gumamit ng ilaw pa. At makikita rin po natin dyan yung ating mga waterer. Ayan. At dito po makikita natin yung ating mga chick feeder, yung ating rice hull, at saka yung ating newspaper po na nasa ilalim ng mga chick feeders. At dito guys makikita natin yung bucket or taro kung tawagin. Yan po ay ginagamit natin sa paglalagay ng tubig kapag malalaki na ang manok at saka ng feeds po. At dyan makikita rin po natin yung pansalok niya. Yan po yung galon lamang na hinati. At nagkakailan pong mga drums para in case po na mawala tayo ng tubig ay meron po tayong reserve. At dito po kapag malalaki na yung ating mga manok ay kailangan na po natin ng planggana. At yung kanyang wire guard. At yung ating mga tube feeders. Yan. Additional equipments pa nga pala guys ay yung ating genset. Ayan, yan po ay natapik ko na nung nakaraan. At yung ating pong power spray, yan. Kailangan po natin yan sa paglilinis ng ating poultry at pagdidisinfect. At isa pa po ay yung ating timbangan. Dalawa pong klase ng timbangan natin ginagamit. Yung pong timbangan na medyo malaki para po pag sa sample weighing tayo ng ating mga manok. At yung isa pong timbangan ay yung kung tawagin namin ay gramuhan. Grams lang po ang kaya niyang timbangin para sa pagtitimbang po ng ating mga gamot. At measuring cups naman po para sa ating mga liquid meds. Ayan. Isa pa nga pala guys na additional na structure sa ating poultry farm. Kung ang supply po ninyo ng tubig ay medyo mahina, kakailanganin niyo po ng maraming tubig kapag malalaki ng manok natin. So magpagawa po tayo ng additional na tangke. Ayan. Tulad po nito. At syempre guys, additional pa din dyan yung ating mga record books. Para na i-record po natin yung ating mga mortality, daily mortality, yung daily feeds na kinukonsume nila. At sa poultry po mismo ay maglagay din tayo ng blackboards para doon ilista ng ating mga flaxman yung daily feeds nila at saka yung daily mortality. Isa pa nga pala guys ay maaaring kakailangan natin ng service or yung sasakyan natin, yung ating kargahan kumbaga. Pagkakarga natin ng mga LPG, ng rice hull, at kung ano-ano pa na po pwede nating hakutin. Ito po isa pa pero ito po ay optional. Kailangan nyo po ng sound system or yung kahit na maliit na radyo lamang. Basta po makikreate ng ingay, pang distract po, kumbaga. Lalo po kung malapit kayo sa kalsada or airport. Dahil yan po mga sisiw natin ay nadidistract po yan kapag sila ay nakarinig ng kakaibang tunog, lalo po kapag sila ay malalaki na.
maaari pong mag-cause pa yan ng mortality dahil nagugulat po sila sa bigla ang hindi familiar na tunog at sila ay magulat at mag-cause nga ng mortality. Pero kung may tugtog po, at least distracted sila, lagi sila nakakarinig ng maingay. So ano man pong tunog na dumaan dyan o ano man pong sasakyan na dumaan dyan, ay hindi na sila madidistract. At isa pa nga pala guys, sa aking naalala ay kung medyo malaki yung ating poultry farm, ay re-require tayo ng ating electric company or yung ating electric cooperative na magkameron tayo ng sarili nating transformer. Ayan, kaya ready po natin. At lastly guys, kakailangan natin ng trusted na worker. Trusted na poultry boy, trusted na flaxman. Ayan, napaka-importante po nan. Dahil sila po ang mag-aalaga sa ating mga manok, so dapat piliin po natin yung mainam at trustworthy na tao. Ayan. So ayan guys, hanggang dito lang po muna uli at sana po ay may natutunan kayo kahit papano at nakapag-share ako ng kaunting kaalaman sa inyo at maraming po salamat. Hanggang sa muli po. Thank you and God bless.